Eksklusibong nakakuha ang GMA Integrated News ng video ng panibagong pangaharas ng China Coast Guard sa ating barko sa loob ng ating exclusive economic zone. Tila handa raw banggain ng CCG vessel ang barko ng ating Coast Guard. Nakatutok si Joseph Moro. Halos doble ang laki ng China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na magkaharap ang dalawang barko kaninang bandang tanghali sa layong 170 kilometers mula sa Zambales. Kahit nag-radio challenge ang BRP Cabra, patuloy na lumapit sa nguso nito ang humarang na Chinese vessel. Nasa 6 na sa 10 kilometers per hour ang takbo ng barko ng China sa mga puntong ito. Patuloy na inaambahan ng BRP Cabra hanggang halos 18 yards so 16 meters na lamang ang naging agwat nila. Sa isa pang video, halos katabi na ng BRP Cabra ang barko ng China. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaiwas ang Cabra at naiwasan ang banggaan. Because of the seamanship skills ng ating mga Coast Guard sailor, we were able to prevent them from delivering another possible collision sana. You can just imagine how much it would impact dito sa mas maliit nating Coast Guard vessel. Hindi ito ang unang beses na kalapit ang barko ng China sa mga baybayin ng Pilipinas. The Chinese Coast Guard wants to norm kung illegal nating talagang hindi naman talaga disputed, and for long a time, hindi naman talaga pinagpapatrolyahan ng China Coast Guard. Ang intention ng China, kung hindi mo sila mapapansin, it would take months or years. And then eventually, sasabihin na ng Ministry of Foreign Affairs, for so many years, we have been patrolling the area of blah, blah, blah. Okay. No? And that's what we are preventing them to do, no? Okay. To make a reference a few years from now. Nangyari ito halos kasabay ng pagbuntot ng isa pang barko ng China sa barko naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa monitoring ni Maritime Security Expert Ray Powell, namataan dumikit ang 134-meter vessel ng China Coast Guard sa BRP Dato Bangkao ng BFAR. Kaninang tanghali, binubuntutan pa rin ng China Coast Guard ang Bangkao hanggang sa layong 100 nautical miles o halos 200 kilometers mula sa Busuanga Island sa Palawan. Sa norte, namataan ang isang research vessel ng China sa Batanes. Halos pagkatapos ito ng pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas kung kailan inunsyo ang pagsasagawa ng Advanced Bilateral Special Forces Training sa Batanes. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, ang paghamon ng China sa soberanya ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kaya kailangan mag-modernize ng AFP. Sakto raw ang alok ng Amerika na magbenta ng fighter jets sa Pilipinas na kung matuloy, pwede ma-deliver ang mga fighter jets sa susunod na taon o sa 2027. Depende yan sa terms. Kung affordable sa atin at saka in-approve ng ating Kongreso at saka approve ng Presidente, edi magkakaroon tayo ng F-16s. But that is an offer as part of our AFP modernization program. Itong F-16, ito yung pinaka-tamang-tama para sa ating Air Force. Bukod sa fighter jets, gusto rin ng Pilipinas na magdagdag ng mga missiles. Ang talagang gusto ni Secretary Teodoro, we're hoping na makakabili pa tayo ng yung mga Typhoon medium-range missiles. Ang aspiration natin, magkaroon tayo ng Iron Dome, kagaya nung dyan sa Israel. Meron din daw parating ng mga barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.